Eto na, ikinatuwa ng business sector ang mga manggagawang Pilipino, ang panukala na reformang tax relief ni PBBM sa kanyang SONA. Kabilang dito ang pagpapalawig ng tax exemption para sa mga kumikita nang hindi lalagpas ng 350,000 pesos kada taon at pagtatanggal ng corporate income tax para sa qualified na maliliit na negosyo. Progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Pero nitong Hunyo lang, lumobo sa higit 260 billion pesos ang fiscal deficit ng gobyerno. Ibig sabihin, mas malaki ang ginagastos ng pamahalaan kaysa sa nakokolekta nitong revenues o kita. Kaya naman sa gitna ng malaking fiscal deficit, ano yung Tagalog sa fiscal deficit? Kapos? Mon, Kakapusan? ano yun? Ano yung fiscal deficit sa Tagalog? Parang lugi, kulang na pondo eh. Kakulangan sa pondo. Ayan. Yung malaking kakulangan sa pondo o fiscal deficit, may isa sa katuparan nga ba ang pagsasabatas ng tax relief measures? Ang laki na ng utang natin nang hindi naaapektuhan ang pondo para sa mga pangunahing serbisyo. Kasama natin ngayon ang isa sa mga pinakakilalang tax expert ng bansa at matagal nang nagsusulong ng malawakang reforma sa sistema ng pagbubuwis. Tuloy-tuloy rin ang kanyang pakikipag-ugnayan sa gobyerno kaugnay sa mga ito. Chief Tax Advisor ng Asian Consulting Group at Global Tax Policy Expert Mon Abrea. Welcome to Memo Mon. Welcome po sa akin. Good morning. Why don't you run Run for... Congress? Ay, fun run nga po, hindi ko masalihan. Talaga fun run? Magastos Bakit? po tumakbo. Magastos talaga Wala po tumakbo. tayong perang lulustayin. Oo Para nga. dyan. Alam mo, yun ang pangunahing yun ang pangunahing problema ng Oo. sistema natin. Mahal. Kahit yung mga mahuhusay, nangingimi na tumakbo kasi bayaran eh. Bayaran ng mga boto. Na yun dapat talaga ang look like Mon. Tax expert. O yan dapat ang mga nasa. Pero Di, marami namang tax expert sa Congress. Oo nga. Yung ang galing nila magdoktor ng tax nila. Hindi, totoo nga. Hindi ba? Ibig sabihin, magaling sila. Oo. Yun na nga lang, nagagamit sa mali. Kasamaan. Ayun. Ang hirap pala dito sa memo. Oo, diretso kami magsalita dito. Mon. Kumanda ka na, Mon. Oo, diretsong usapan dito. Okay. Unahin natin yung tila pinakamalaking tax relief measure mula sa mga reformang inilatag ng Pangulo. Yung pagtataas ng minimum taxable income. Dati, magkano? 250? Ay, 250 po, under train law. Okay, 250,000 Exempt. pesos a year Yes. na kinikita mo. Yun lang ang may Exemption. exemption. Ngayon, tinaasan na ng Pangulo to 350,000. Gaano ba talaga kalaking ginhawa ang may dudulot nito sa ordinaryong empleyado? Yung basic computation, 15,000 pesos. 15,000 Kasi yung pesos. 250 exempted na eh. So dinagdagan lang ng 100,000 na additional exemption. And pag tinignan mo yung graduated income tax table, yung basihan ng yung withholding tax ng mga sweldo, 15% yung second bracket. 0, then 15%. So kung 100,000 yung dinagdag na exemption, 15% yung rate nun, times 15. 15,000 na annual savings. Or 1,250 per month. So kung ito ay makakadagdag sa pang-grocery, pambayad ng kuryente ng isang mambabatas, yan ang ipasa nila. Kung tingin nila sapat na. Sa akin, ganun lang kasimple yung mentality Ganun lang ko. kasimple. Kung tingin nila, okay na yun. Alam mo,
Ewan ko, sino bang kumikita ng 350,000 a year? Kanina nga kinocompute ko eh. Ito Oo. ba yung mga may sahod na nasa 18-20,000? Oo. Above. And above. Oo, kasi nasa 25,000 na yung 250. So nasa above 22,000 na yan. 22,000. Eh, ano yun? Family driver yun. Family driver, are they included? I mean, household staff? Well, if they are registered. Kasi nga, diba, ang pinag-usapan natin dito, sa 118 million na Pilipino, nasa 22 million lang ang registered taxpayer. Ah, ganun? Oo, yung iba mga empleyado sa Senado, I mean mga Empleyado mga sa- hindi rehistrado. Oo. Ah, ganun. So, ang mga, halimbawa, ikaw ay may mga kasambahay, no? So, should we encourage them to, should they be encouraged to register? They should, pero kasi ang required lang sa atin, di ba, is SSS or at least yung mga benefits. So, yung tax identification. Ako, ang panukala ko ever since is pagka-graduate, dapat may TIN number na eh. Kasi ang sa akin, more than paying taxes, dapat ito yung way ng gobyerno ma-monitor, empleyado ka na ba, may trabaho ka na ba, nag-OFW ka na ba. Eh, pag tinignan mo yung datos ng BIR, wala pang 100,000 yung OFW sa database nila. Eh, alam naman natin more than 10 million ng Pilipino na nagtatrabaho at ng ibang bayan na. And yet yung database, di na na-update. Really? Totoo ba yan? So, ibig sabihin ko, ikaw ay OFW and you are dual citizen or a Filipino citizen, kailangan nakarehistro ka. Hindi, dapat may record ka lang dito pero hindi ka kailangan mag-file or magbayad. Ah. Exempted ka naman. Pero ang point ko, hindi updated yung database natin. Kaya wala talaga tayong datos eh. Naguhulaan tayo kung sinong dapat magbayad, sinong nagbabayad. Kaya maraming hindi nagbabayad. Tumatakbo na lang sila sa Kongreso. Yung national ang hindi updated. Kasi pag nag-abroad naman ako, alam naman ng mga consul kung ilan sila doon. Yes, exactly. Oo. Pero yung pinag-usapan natin yung TIN. Atin. Oo. Kasi nga parang ang tingin natin sa TIN, pambayad lang ng buwis. Hindi tulad sa Amerika, yung Social Security Number, way nila yun to gauge sino bibigyan ng ayuda, sino tutulungan dahil nawalan ng trabaho, sino may healthcare o etc. Dito wala. Ang ayuda natin hinuhulaan lang or ina-update tuwing magmimigay na. Hindi, mga kamag-anak lahat ng barangay captain. O hindi naman lahat, biro lang, pero karamihan. Ang dami ko nahuhuling ganyan, kaya parati akong galit. Sabi ko, isarado nyo lahat ng mga camera nyo. Siguradong magagalit na naman ako. Pero may binibigyan namin ng tsinelas. Yung mga naka-crocs. Oh my God! Sabi ko, ano to? Naka-crocs. Sabi kong ganyan. Ay, gusto ko mag-walk out. Kaya hindi ka naman maka-walk out, di ba? Literal na crocs ba yan? Literal na crocodile? Hindi, Buhaya. mga crocs kasi, yung mga barangay captain crocs. Oo. Kasi pinipili di ba? Okay, mabalik tayo sa 1,250 Diba? na Per month. per month. Malaking bagay yan sa talagang the lowest of the low, no? Pero wala masyadong epekto para doon naman sa medyo mas nakakaangat. Kaya nga diba kung ang pinag-uusapan natin is i-empower yung middle class, yun ba talaga yung ibig sabihin ng empowerment para sa presidente, para sa gobyerno? Kasi nga, sabi ko nga, a big win to, it's a welcome development kasi 2-3 months ago, wala naman nag-uusap o nagpapanukala ng increase ng exemption or increase ng take-home pay. In fact, ako lang talaga yung parang nakipaglaban na gusto nila VAT suspension lang, excise suspension. Pero ako ang tingin ko talaga, mas makikinabang yung mas may pera dun eh. Kasi consumption-based yun, consumption tax yun eh. Ang sa akin, bigay mo na lang yung pera namin, hard-earned money naman namin yan eh. Kaya sinimulan natin ipanukala yan with all the computation at doon natin nilabas, Ms. Corina, na 82% ng collection natin sa personal income tax galing sa mga empleyado. May suspecha ako. Ang suspecha ko dahil sa nakita ng Pangulo, pagkatapos ng lahat ng reaksyon after the increase of daily minimum wage, di ba nagagalit ang mga employer, yan ang mga financier ng lahat ng politiko, di ba? So, paano ko ngayon tutulungan ang mga maliliit na tao na hindi rin magagalit ang mga campaign contributors? E di, ayan, tax. Babawasan ko na lang ang taxes nila. Problema, it's not enough. Hindi ba? Siguro, I mean, look, maganda na kaysa wala. Yes. Hindi ba? Natutuwa tayo tagpapasalamat sa Pangulo. Pero if we continue to coddle to the wealthy, hindi ba? Eh, paano na nga? It's not enough eh. Kahit sabihin mo nagbigay sila ng income, ng salary increase, kulang.
wala pa sa kalahati sa talagang pangangailangan ng pamilyang may 5 miyembro. Saka sa akin, ako po hindi ako ekonomista, pero sa akin very third world kasi yung mentality nila. Yung barya ba, patak, subsidy level. Sabi nga ng World Bank, yung latest report ng World Bank, ang mga third world countries, medyo nagiging dependent sila sa subsidies, which is trabahong tamad, walang programa, mamigay ka na lang mamigay. At nakukorap siya. Ito yung pangmatagalang reforma kasi mapupunta talaga sa taong bayan yung pinaghirapan nilang pera. Kaya lang sana nga dagdagan kasi ang proposal talaga natin, 1 million. 1 million tax-free income. Which is the fourth level. Kasi yung first bracket, 0 to 250,000, exempt na under train law. Then yung next bracket, 250,000 to 400,000, 15% yung tax. Hindi pa sinagad. Hindi pa sinagad. Sabi ko nga, ano ba naman, 50,000 na lang, hindi pa tinodo para yung second bracket, zero na rin. Then ang proposal namin, may phase 2, 400 to 800,000, which is 20% untaxed, is zero na rin, pero next year. Pero ngayon parang... Talaga ba 800,000 gagawin ng gobyerno? honestly, possible siya. Kasi pag inaudit mo lang lahat yung unexplained wealth, yung mga hindi nagbabayad ng buwis, siguro more than 1 trillion kaya natin makolekta. Talaga lang ang problema, may corrupt din yung ahensya na nangongolekta at hindi rin sapat yung resources or kapasidad nila. Takot din sila sa mga mambabatas kasi humingi sila ng pondo sa Kongreso eh. Ayun. Kaya nga yung isang panukala natin, i-abolish na lang din natin yung BIR at Customs. Magtayo tayo ng GOCC parang sa Singapore. Inland Revenue Authority na fiscally and politically independent. And that's the only way na magsusurvive yung tax agency nang hindi takot sa mga mambabatas. Eh di i-abolish na lang yung mga mambabatas. Pwede din po. Hindi ba AI na lang ang gagawa ng mga Baka batas mas mabilis natin? pa. Mas matipid pa. Matipid, perpekto, hindi pwedeng paikutan. Wala ka nang lalagyan. Total hindi rin naman sila gumagawa ng batas. Nagpi-privilege speech lang naman sila. Mga abogado nila. Ayun, okay. So kung itataas mo sa halimbawa sa 1 million ang minimum level for tax exemption, ito yung mga kumikita ng halimbawa 83,000. Yes. No? Oo. So, pero may kapalit yan, hindi ba? Kapag nagkaroon Yes. ng tax exemption, ano ang magiging kapalit nito? Ito yung sinasabi natin. Ang tema kasi ngayon, narinig ko na yung posisyon ni House Ways and Means Miro Kimbo, magtataas ng buwis sa vape, sa sugar, beverages, etc. Sa akin hindi. Kasi consumption yan, ibabalik mo pa rin yan, pabayaran pa rin ng tao yan. Habulin muna natin yung hindi nagbabayad ng buwis. Pangalawa, kolekta natin yung mga large multinational and foreign tech giants. Facebook, Amazon, mga walang binabayaran ng buwis dito yan. Meron tayong OECD Global Minimum Tax. Ang maganda dito, tinanggap na ng DOF, sabi ni Secretary Go, by January target natin. Kolektahin na yan. So, another source of revenue. And of course, yung sabi ko nga, i-abolish natin BIR, i-modernize natin siya para talagang maging equipped siya to run after the big high return na mga high risk taxpayers, hindi yung mga malilitang hinahabol tas ipo-front page pa nila, kinandado nila yung maliliit na hardware. Oo nga. Diba? Nakakalungkot naman Teka yun. muna. Okay, going back to say taxing Facebook or all these big platforms who earn so Billion. much from the Philippines. Is there any peg in any other country that they do that? Yes, actually sa Europe po meron digital service tax. Ah, wow. Ang problem kasi sa atin, hindi sila registered dito at all. Meron How can sila that dito, be? meron sila dito marketing offices. Maybe they do that on purpose. Exactly. Pero yun din Because, di ba, kasi ang Pilipino ang isa sa pinakamataas ang consumption ng online, participation online. So, bakit naman tayo pa yung nawalan ng registration ba? na hindi sila register dito. Wala silang dinideklara ng revenue. Kaya nga, ang panukala natin, dapat itong malalaking multinational na to at foreign tech giants, sila yung kolektahan ng buwis. Ano ang kinatatakutan nilang backlash? Hindi na, these platforms cannot afford to leave the Philippines because napakalaki ng Dependent revenue sila nila sa atin. O ayan na naman ang suspecha ko, may nilalagyan na naman dyan. Diba? Para hindi sila i-tax. Tapos ang tinatax nga yung mga maliliit na tao. Oo. Okay, go. Sang-ayon ka ba, Mon, sa may nagpapanukala wealth tax para sa mga pinakamayayaman sa Pilipinas? Sila na lang ang patawan ng mas malaki pang buwis. Para mo naman sinabing i-tax ng mga congressman yung sarili nila. Mahirap pumasa yan kasi una, mahirap nang pumasa, pero mas mahirap i-implement kasi wala nga tayong datos. Anong basihan natin ng mga pinakamayayaman sa Pilipinas? Di ba Forbes Magazine?
Wala naman tayong database talaga kung sino yung may hawak ng mga lupain o malalaking tawag dito, mga penthouse sa Rockwell. Wala tayong database. Hihingin mo pa dun sa mga real estate developers. Pero si government, si BAR, even si BAR at si Costos, magkaiba yung records nila. Hindi, tingnan mo na lang yung pinopost nila sa Facebook. Baka nga mas reliable pa si Facebook. At saka Instagram, kasi that's already video eh. Yeah. Yung mga alahas, mga bag, mga sasakyan, yung mga travels nila, hindi ba? And of course, i-lift yung bank secrecy. Pag yun nagawa na, may datos na lift yung bank secrecy, baka pwede na natin i-consider yung wealth tax. Right now, malabong ma-implement siya. Baka malagyan lang si BAR. Nako, okay. So, I wish we had more time, but malaking dagok ba yan sa ating ekonomiya kung tataasan nila yung threshold? Say, sabihin mo ng 500,000 pesos a year ang inclusive. Absolutely not. Bakit? Ano ba ang mga Pilipino? Gastador. Gagastotin nila yan. Exactly. Yan din ang sinabi ko, di ba? Iikot sa ekonomiya yan. Ang actually, ang pangamba ko nga dyan, Ms. Corina, Willard, is yung upper middle income classification natin. Baka mamaya yung concentration ng yaman nandito sa mga corrupt political dynasty. Nasa loob ng maleta yun, hindi magagastos. Hindi iikot sa ekonomiya yon. Unlike ito, Kasi tinatago nila. Hindi wala sa bangko. Ito, pag binigay mo yan sa taong bayan, baka hindi pa nasa ATM nila, nakaabang na yung mga yan. Iikot yan. Whether i-invest nila, gawin nila negosyo, definitely lalabas yung pera. So, makakatulong yan sa economic growth. So, walang talo ang gobyerno. At pag sinabi ng gobyerno, revenue loss, hindi ba't ang biggest revenue loss natin? Corruption? O ano ba naman yung 50 billion na mawawala sa budget nila? Exactly my thoughts. Kasi hindi ba yan din ang sinabi ng isa nating panauhin? Sabi ko, is there any data proving that if you increase minimum wage, businesses will close, the economy will go down? Sabi ko, hindi ba bibili sila? Ang dami nila kailangan bilhin, hindi nila bibili. Sabi niya, hindi. There's no data proof. In fact, the data proves otherwise. Na kapag tinaasan mo yung minimum wage, ayan, may spending capacity. Mon, kulang ang oras natin. Bumalik ka dito, ha? Oo nga, lulo nating suki si Mon. O sige, maraming salamat sa inyong oras. Chief Tax Advisor ng Asian Consulting Group, Mon Abrea.